Mga idolo, hindi na imposible, hindi na pangarap lang. Mga kababayan, may 3 Filipino-blooded players ngayon sa NBA playoffs at posibleng isa sa kanila ang maging NBA champion ngayong taon. Sina Jordan Clarkson ng New York Knicks, Jared McKay ng OKC Thunder at Dylan Harper ng San Antonio Spurs. At kapag nangyari yun, posibleng mabago nito ang tingin ng buong mundo sa basketball ng Pilipinas. Pero sino nga ba sa kanila ang may pinakamalaking chance magka-ring? At ano ang magiging epekto nito sa future ng mga batang Pinoy na nangangarap makarating sa NBA? Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Mga kababayan, hindi biro magkaroon ng Filipino-blooded players sa NBA playoffs. Dati, sobrang bihira lang tayo makakita ng Pinoy connection sa NBA. Pero ngayon, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 3 players ang nasa pinakamalaking stage ng basketball. At ang mas matindi pa rito, legit contenders ang mga teams nila. Ibig sabihin, may totoong chance tayo makakita ng Filipino-blooded NBA champion. At alam naman natin kung gaano ka-passionate ang mga Pilipino pagdating sa basketball. Sa barangay man, sa covered court, sa kalsada, o kahit makeshift ring lang sa probinsya. Basketball ang isa sa pinakamalaking bahagi ng kultura natin. Kaya kapag may player na may dugong Pinoy na nagtatagumpay sa NBA, hindi man sila lumaki sa Pilipinas, pero dala nila ang dugong Pilipino na nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong fans. Lalo na ang ating kababayan na si Jordan Clarkson na nirepresenta pa ang ating bansa at proud na may dugong Pinoy. Simulan natin mga idolo kay Jordan Clarkson, ang isa sa pinaka-proud na may dugong Pilipino at isa sa pinakaunang Filipino-blooded NBA star na tunay na minahal ng mga Pinoy fans. Ngayon, nasa New York Knicks siya at grabe ang naging takbo ng team nila ngayong playoffs. Na-sweep nila ang Cleveland Cavaliers sa East Finals at sobrang lakas ng chemistry ng Knicks ngayon. Hindi man siya ang pangunahing scorer araw-araw. Napakalaki ng impact ni Clarkson bilang veteran leader at instant offense player. Kapag hirap ang second unit, siya ang nagbibigay ng spark. Kapag kailangan ng momentum, kaya niya mag-init bigla. At alam naman natin na sa playoffs, sobrang importante ng experience. Hindi lang stats ang kailangan sa postseason. Kailangan mo rin ng composure, confidence, at leadership. At yan ang dala ni Jordan Clarkson. Kapag nag-champion ang Knicks, posibleng ito na ang pinakamalaking achievement ng karir niya. At para sa mga Pilipino, sobrang historic noon. Imagine, isang Filipino-blooded player na champion sa isang pinakamalaking basketball market sa mundo, ang New York City. Paniguradong sasabog ang social media sa Pilipinas kapag nangyari yun. Ngayon naman, pag-usapan natin si Jared McKay, ang TikToker sa NBA. Joke lang po mga idolo. Isa siya sa pinaka-exciting young guards ngayon. At kahit rookie pa lang o bata pa sa liga, grabe na agad ang confidence niya. Hindi siya takot sa spotlight, hindi siya takot sa pressure. At ang mas matindi, nasa Oklahoma City Thunder siya, isa sa pinaka-dangerous team sa NBA ngayon. Kasama sina SGA at Chet Holmgren na halos unstoppable ngayong playoffs. Dahil sa flopping nga ba? Charis! Napakalalim ng roster ng OKC ngayon. Napakabilis nila maglaro. At sobrang deadly nila sa depensa at transition offense. Kaya malaking chance talaga na makapasok sila sa NBA Finals. At kung magka-ring si Jared McKay ng maaga sa karir niya, posibleng maging simula ito ng mas malaking Filipino representation sa NBA. Dahil maraming batang Pinoy ang makaka-relate sa kanya. Modern player, confident, social media presence, at fearless mentality. Isa siya sa klase ng player na madaling maging idol ng bagong generation. At isipin niyo to mga kababayan, kapag mas dumami ang batang Pinoy, naniniwalang kaya rin nila makarating sa NBA, posibleng magbago talaga ang future ng Philippine basketball. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan si Dylan Harper ng San Antonio Spurs. Isa siya sa pinaka-promising young stars ngayon. Malakas ang katawan, matalino maglaro, kayang umatake sa rim, at may elite playmaking potential. At perfect fit siya sa Spurs system. Alam naman natin ang history ng Spurs pagdating sa pagdevelop ng future superstar. At ngayon, nasa playoff sila kontra OKC. Kitang-kita na hindi sila basta-bastang team lang. Lumalaban sila ng todo. At kapag si Dylan Harper ang nagka-ring,
Posibleng ito ang maging simula ng isang bagong superstar era para sa Filipino-blooded players. Dahil sobrang taas ng ceiling niya, maraming analysis naniniwala na kaya niyang maging mukha ng Spurs sa future. At kapag nangyari yon, mas lalong mapapansin ng buong mundo ang koneksyon ng Pilipinas sa basketball. Ngayon mga idolo, ito ang pinakamahalagang tanong. Ano nga ba ang epekto nito sa atin? Unang-una, inspiration. Napakalaking bagay para sa batang Pilipino na makakita ng players na may dugong Pinoy na nagtatagumpay sa pinakamalaking basketball league sa mundo. Kapag nakikita nila na may Filipino-blooded na player na champion, mas naniniwala silang kaya rin nila. Pangalawa, respect. Unti-unting mas nire-respeto ng international basketball community ang talent ng mga Pilipino. Dati, stereotype lang tayo bilang passionate fans. Pero ngayon, mas nakikita nilang may potential din ang mga may dugong Pinoy sa pinakamataas na level. Pangatlo, exposure. Mas maraming scouts ang magiging interesado sa Southeast Asia at sa Pilipinas. Mas maraming opportunities para sa batang players at posibleng mas dumami pa ang Filipino-blooded prospect na gustong i-represent o i-connect ang sarili nila sa Pilipinas. At panghuli, unity. Kapag may Pinoy connection na nanalo sa NBA, nagkakaisa ang fans. Kahit anong team pa sinusuportahan mo. Lakers fan ka man, Warriors fan, Celtics fan. Kapag usapang dugong Pinoy, solid support agad ang mga Pilipino. Oy, Philippines! Charis! At yan ang isa sa pinakamagandang bagay sa basketball culture natin. Sa totoo lang, parang OKC at Knicks ang may pinakamalaking chance ngayon. Napakalakas ng Knicks sa East, napakaganda ng chemistry nila, at sobrang discipline ng system nila. Pero ang OKC, parang future dynasty ang dating. Sobrang bata ng core nila, pero sobrang mature maglaro. At kapag nagtuloy-tuloy ang momentum, mahihirapan kahit sino. Pero huwag din natin i-count out ang Spurs ha. Kapag nag-init si Wembanyama at nag-click ang supporting cast nila, kaya nilang gulatin kahit anong team. Kaya sobrang exciting panoorin ng playoffs ngayon. Dahil hindi lang simpleng laban ito para sa championship. Posibleng laban din ito para sa history ng Filipino-blooded players sa NBA. Kaya mga idolo at mga kababayan, sino sa tingin nyo ang may pinakamalaking chance magka-NBA ring? Jordan Clarkson ba ng Knicks? Jared McCain ng OKC Thunder? O Dylan Harper ng San Antonio Spurs? Comment nyo sa baba ang prediction nyo. At kung proud kayo sa mga Filipino-blooded players sa NBA, pindutin nyo ang like button at subscribe para sa mas maraming NBA updates, analysis at basketball content. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Going right at it. We're seeing haymakers. Yeah. Coach Dagnall and them, they can go deep here. Rare for a rookie to step up like this. And right now, SGA is guarding Wemby. He has to go on the post to take full advantage. Williams switched on him, and Harper gets to the basket. What an athletic finish around J-Dub at the Pointer. But then watch this. Once again, this is your Spotlights in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight and Sports. Maraming salamat mga ka-sports.